kailangan tayo mag-isip kung paano natin pupunahan yung oras niya para hindi rin siya puro hindi rin siya puro screen time, hindi rin siya puro cellphone. Eh bakit ka pa niya kakausapin kung masaya na siya sa ginagawa niya? Bakit pa siya kakain? Kasi po, para nga daw po kasi may something kainin. Kasi po, sa pakikipaglaro po sa bata, hindi siya masyadong nakikijoin. Okay. Tapos, lagi lang siyang nasa tablet o kaya cellphone. Mm. Tapos, pag po may mga activities sa church, nakikijoin naman siya, kaya lang parang lagi siyang late sa pag-respond, gano'n. Okay. Ilan taon na siya? 9 po, Okay. Anong grade na siya ngayon? 4. Grade 4. Okay. Verbal naman? Pagsalita naman po siya. Okay. Saan siya nahihirapan sa school? Sa Pilipino, sa ano pa ba? Sa AP, mga ganun. Pero sa Math and English naman, okay naman po siya. Mm. Pag pinagmamasdan ko siya, naglalaro yung iba siya, nakatingin lang, hindi siya nakikihalubilo. Halabilo. Pag po kaharap niya yung tablet, doon siya tawa ng tawa. Yung mano mo sa bahay, tawa siya ng tawa ng malakas kasi yung nilalaro niya. Samantalang pagka sa ibang bata, parang boring siya. Para mas gusto pa niyang kausap yung mga kalaro niya. Kalaro sa Sa online. Pero pag sa online, nagsasalita siya, Oo, yun. nakikipag-usap Oo, siya. tsaka malakas sumalakak talaga pagka sa tablet. Mamaya titingnan ko po yung kondisyon niya or kung ano yung presentation ng problema niya. Pero alam niyo po, isa ang pwede niyo po magawa. Tanong ko ho ito. Kung hindi siya magsa-cellphone, anong gagawin niya? Ano lang po, pag po kasi pinatitigil ko sa cellphone, nakaupo. Ang tanong niya sa akin, Mami, ano gagawin ko? That's the point. Yun po ang tanong ko sa inyo. Kung hindi siya magsa-cellphone, anong ipapagawa niyo sa Ang kanya? sabi ko, mag-drawing ka na lang. Tapos, halika dito sa tindahan. Magbenta ka. Ayaw naman. Okay, good. Ganito ho yan. Why? Bakit ayaw niya? Sabihin ko sa inyo ha, ito ay trabaho lang wala pong personalan ha. Pinakinabangan din kasi natin yun eh. Yung pagsa-cellphone niya at pagta-tablet niya, pinakinabangan din natin eh. Para hindi mo siya intindihin. Makakapagtinda ka ng mas maayos, hindi ka masyado maapektuhan, hindi mo na siya iisipin. Tama? So ngayon, baka oras na para gawan din natin ng paraan yung sitwasyon niya. Kasi hindi ho po pwede na iisipin ko na gawin mo to, pero sa part natin, hindi natin ginagawa ng paraan para matulungan natin siyang gawin yon. Yung tinanong ko po kayo kanina, kung hindi siya maglalaro, anong gagawin niya? Magtinda ka dito, ayaw niya. Ano nang gagawin natin? Di sige, huwag na, maglaro ka na lang. Ganun na mangyayari eh. 'Di ba? Kasi ayaw niya. Kung mali mo, hindi anak, tulungan mo lang si mami, tapusin mo lang muna to. Baka mamaya pa pwede nating tiyanian ng konti. O anak, salansan mo yung mga coke dyan sa ref. Bago kita paglaruin, nasubukan ba natin na kumbaga, ang point ko ho, nasubukan ba natin na pagawin muna siya bago niya makuha muna yung gusto niya? Kasi sabi ko nga ho, sa ngayon po kasi, pinakikinabangan din natin yung nangyayari sa kanya. Pero yun yung problema natin. Ibig sabihin, pinakikinabangan natin yung pagsa-cellphone niya kasi para hindi mo niya siya isipin. Kasi nga, kung hindi, mag-aaway kayo. Pagka tinanggal mo kasi, tapos wala ka namang ipapalit, di ba? Ayaw niya naman mag-drawing. Hindi niya gusto mag-drawing eh. Anong gagawin natin kung hindi niya gusto mag-drawing? Tanong ko nga ho, ano nga po pwede natin ipagawa? So ngayon, tayo ang susolusyon nun. Tayo ang gagawa ng paraan. Example, sige, bibigyan kita ng 1 oras ng play. Tulungan mo muna si mama magligpit nito. Ang tanong, kaya nyo ba na i-demand sa kanya yon? Malamang challenging kasi nasanay na siya na pagkagising niya sa umaga, yun na eh. 'Di ba? Kasi ulitin ko nga yung pinag-usapan natin kanina, pinakinabangan din natin na anak, sige, cellphone ka na lang para makapagtrabaho ka ni daddy, papakainin ka na. Sorry po ha. Pero, sir, totoo po. Kasi Yun na nung bata po pa po kasi siya. Dahil ako lang po nasa tindahan niyo kasi mister ko nagbabantay sa dalawa.
Dahil ako lang po, sabi ko, sige, diyan ka na lang, magtitinda muna si Yes, mami. tama. Ganun po Pero nangyari. hindi ko po sinasabi ha. Ang goal ko ho ngayon, hindi ho magturuan. Ang goal ko is kasi bago ho natin masolusyonan ang problema, kailangan natin malaman ano yung problema. Kasi baka mamaya, pakakabato ng problema sa kanya, baka mamaya, may magagawa pala ako doon sa problema na yun. Sabi ko nga, gugustuhin ko siya makipaglaro sa iba. Ang naging setup nyo is, ito na ang maging kalaro mo, anak. Di ba? Cellphone na lang ang kalaro mo kasi pagka nilabas ka namin, syempre, kailangan wala magbabantay ng tindahan. Totoo. 'Di ba? So, kailangan ho yung pagsolusyon natin sa problema, hindi lang sa isang direksyon. Kailangan titingnan din natin sarili natin. Ano ba yung mga pwede kong magawa naman para matulungan siya? Kasi baka mamaya, ang problema, kasi kanina pinag-iisipan ko kung ano yung problema nyo. Tinatry kong i-figure out kung ano yung dilemma. Pero kasi ngayon, sabi nyo po, nagsasalita naman siya. Sabi nyo, sabi nyo pa nga, kanina may sinabi kayo, pag pinapagawa nyo, bigla sasabihin niya, anong gagawin ko, mama? Di ba? Ganun. Nasasabi niya naman. Sabi ko nga, ano nga bang gagawin niya? Baka mamaya kasi, ang problema is hindi natin siya nabibigyan ng challenge. Hindi natin siya nabibigyan ng pagkakataon na magawa yon, makihalubilo sa iba. Tanong, nabibigyan ba natin siyang pagkakataon makihalubilo sa ibang bata? Or ipapaubaya natin sa eskwela? Di ba? So, yun po. So, baka mamaya oras na rin para paglaanan ko rin siya ng konting oras para turuan siya, magkwentuhan naman kami, mag-usap naman kami. Ngayon, ang masasuggest ko ho sa inyo, bago ho natin solusyonan yung problema niya, isipin nyo ano yung mga feeling nyo na pwede nyong gawin kasama siya. Baka pamaya pwede mo siyang turuan magluto, maghimay na siya ng malunggay, maghiwa-hiwa na siya magputol-putol na siya ng sitaw, kung ano-ano ba. Kailangan, baka mamaya, yun yung mga paraan. Sabi ko nga, tayo kasi, paminsan, ayaw na natin yung hassle ba? Syempre, pagka ganyan, magkakalat pa. Ako na lang. Di ba may ganun di ba? O minsan, Opo, totoo. pagod pa ba? Yung mga liligpit, tuturuan mo maghugas ng plato, end up, ikaw pa uulitin mo rin ulit. Ako na lang, anak. Kumbaga, pero ang palagi natin tatandaan, baka mamaya, itong mga bagay na to, sa umpisa mahirap, pero baka mamaya sa susunod, siya na tagahugas ng plato. Di ba? Ang palagi kong sinasuggest, para mas meaningful sa family, ibig sabihin ng meaningful, hindi paano ko ba siya explain? At least kapaki-pakinabang sa pamilya at saka kaya nating gawin yung mga gawaing bahay. Yung mga ginagawa niyo pang araw-araw. Doon kayo umatake, hindi ko naman kayo sasabihin na turuan niyo naman kasi mag-math. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na gano'n na sobra, no? Pero kung kaya niyo, bakit hindi? Kumbaga, baka mamaya, kailangan tayo mag-isip kung paano natin pupunahan yung oras niya para hindi rin siya puro hindi rin siya puro screen time, hindi rin siya puro cellphone. Bakit ka pa niya kakausapin kung masaya na siya sa ginagawa niya? Bakit pa siya kakain? 'Di ba? End up niyan, pag papakainin niyo, kakain kayo, hindi kayo nag-uusap kasi hawak-hawak yung cellphone niya habang kumakain kayo. 'Di ba? So, ngayon, edi kayo magse-set ho noon, hindi ho siya. Hindi natin i-expect na okay siya nang hindi tayo gumagawa ng paraan. Tayo ho muna ang gagawa ng paraan para simulan niyo muna maliliit. Pagising sa umaga, anak, anong gagawin? Ligo muna, mamaya muna cellphone, ligo, ito. Alas 9, natapos niya na lahat, sige, nood ka muna. Kinabukasan, patungan mo ng isa, ligo, gising, hilamos, kain, toothbrush, ligo, bihis, laro. Sunod naman, tapusin mo lahat yun, dagdagan mo ng ligpit ng gamit pang school. Sunod naman, dagdagan mo, ligpit ng gamit ng school, tapos gawin mo na assignment. Nagigets yun ho? Tapos ngayon, sa kanyo ngayon siya ipasok doon sa mga maliliit na bagay, yung mga idadagdag nyo. Kasi malamang sa malamang ho, gusto niya rin yan. Hindi lang natin siya nabibigyan din ng pagkakataon.
Sabi ko nga, baka mamaya kasi, ako na lang, para hindi na matagal ba? Hindi na matagal, hindi na mahirap. Hindi, kasi pag magtuturo ka pa, tatagal pa eh. Baka mamaya, di ba may, okay siya sa math? O bakit ba? Di mo naturuan magsukli. Di ba? O, magsukli ka. O, 20 daw. O, anak, 20 yung ano, bumili ng coke. Anong gagawin mo? Di ba, 10 lang yung coke, pera niya 20. O, magkano daw? O, 10. O, bigay mo 10. Hindi, para matuto rin siya. Kasi, hindi ko po pwedeng isipin magi-improve siya or okay yung social skills niya kung hindi ko rin gagawa ng paraan. Kailangan tayo rin po ang mag-uumpisa. So, sabi ko nga, mahirap po talaga yan sa atin. Mga matatanda, mga tatay, mga nanay, mga magulang, mahirap po talaga sa atin yan. Pero may magagawa naman tayo. Yun nga lang, babalik ka na, kumbaga, lilihis tayo ng konti doon sa nakasanayan natin kasi kailangan natin pagtuunan ng pansin siya eh. Ayun. So, doon po. Ngayon, hindi naman siya nag-screen time. Okay naman, kaya niya naman. Baka mamaya, pwede ko pala siyang pagligpitin ng tiklupin. O kaya, pagtiklupin ng higaan. 'Di ba? O, di gagawin niya ng goal yun, di konti-konti lang. Huwag masyadong bigla-bigla na, hi! Okay. Okay. Ano nilalaro mo sa room? Ako lang ba? Or pagkakausap niyo siya, gumaganong-ganon siya? Nanginginig ba siya? Or matagal na ba yan? Kung ba't ganito yung bunso ko? Yan po ang comparison. In which, unfair yan sa kanya. Sa kinompare niyo siya sa mga kapatid niya. Ang mapapansin mo palagi ay yung mga bagay na pangit, hindi yung mga bagay na maganda.